Bumalik na siya ng kama at umupo na roon. Sinapo ni Claire ang tiyan niyang nakaramdam ng gutom. Paano siya makakain kung hindi siya makakapagluto? Hindi niya kayang gawin ang bagay na ginagawa niya kapag may nararamdaman siya. Itutulog na lang niya ito. Nang akmang sasaraduhan na ni Claire ang mga mata nang bigla siyang nakarinig ng sunod-sunod na yabag. Nakakunot noon niyang iginala ang paningin at mula sa may hagdan, nakita niya ang isang matangkad na lalaki. It's Juan Miguel. Anong ginagawa nito rito? And the way he walks, it seems like he's drunk. Juan Miguel, what are you doing here? Tanong niya rito. Nakangiti itong lumapit sa kanya at umupo pa sa paanan niya. Are you okay, Claire? Nag-aalala ang tanong nito. Confirmed, he's drunk. Amoy na amoy niya ang hininga nitong amoy alak na bahagyang nagpagising sa tulog niyang katawan. I have sick, that's it. What? May sakit ka? Wait, nilapitan siya nito at sinapo ang noo at liig niya. Shit, kailangan kitang dalhin sa clinic, Claire. Ang init mo. Hindi na, Juan Miguel. If so, what do you want? Bakit mo ba ito ginagawa? Juan Miguel, wala naman tayo, di ba? I'm doing this because I want to do this. Wala namang masamang tumulong, di ba? At oo, nag-aalala ko sa'yo. So, now, tell me, what do you want? Anything? And he looked at her worriedly. Gusto ko ng sopas. Sopas? Okay, I'll cook you sopas. Wait me here, okay? Ikaw magluluto? Lasing ka. Baka laso nang mailagay mo imbis na pampalasa. No, Claire, I'm not drunk. Nasa wisyo pa ako. Just wait me here. Okay, give me a time. I'll cook you. Napatango na lang siya. Tumayo na ito at bumaba. Wala siyang tiwala kay Juan Miguel ngayon. Natatakot siya baka malagyan ito ng kung ano ang niluluto. Baka yun pang dahilan para mamatay siya. Pero ang tanong, makakaluto kaya ito? Dahil sa kuryosidad, palimi siyang bumaba at sinilip ito. Nakita niya si Juan Miguel sa kusina. Naghahanda na. Kita niya kung paano ito ekspertong naggagayat ng sibuyas at kung ano-ano pa. Wala siyang nakitang mali sa mga ginagawa nito. Baka ship ito. Ngayon ay may tiwala na siya rito. Dahil mukhang hindi naman ito lasing. Maayos kung kumilos ito. Bumalik na siya sa itaas at humiga sa kama. Claire closed her eyes to sleep. Halos kalahating oras yata ang itinulog niya nang marinig niyang tinatawag ni Juan Miguel ang pangalan niya. Iminulat niya ang mga mata at nakita niyang papalapit na ito sa kanya. Dala ang niluto nitong mainit-init na sopas. Here's your soap, Claire. Ipinatong ni Juan Miguel ang tray sa harap niya. Sa tray na may lamang sopas, isang basong tubig at isang tableta ng gamot. Thank you, Juan Miguel. Maayos naman siguro itong pagkakaluto mo, di ba? Yup, I made it with my heart. Masarap yan. Gusto mo bang subuan pa kita? Alam kong hindi mo kaya. I'm willing to help, Claire. It's awkward, Juan Miguel. Hindi ka ba naiilang? Nakangiwi niyang tanong dito dahil siya ang nahihiya sa ginagawa nito. No, bakit naman ako maiilang? Look, I just want to help you. It's okay, Claire. Pinakatitigan niya ito sa mga mata. Mukhang sincere naman ito, kaya wala na siyang nagawa. Nagpasubo na siya kahit pakiramdam ni Claire ay bata siya. Sa totoo lang ay hindi niya kayang kumain mag-isa. Kailangan pa talaga ng tulong ng iba. Baka hindi niya pa naipapasok ang kutsara sa bibig, nabitawan na niya agad. Hinayaan lang niya si Juan Miguel na subuan siya. Oo, aaminin niya. Ilang na ilang siya pero kailangan niyang kumain dahil ganun ang ginagawa ng mami niya sa kanya kapag may lagnat siya. Masarap ba, Claire? You can tell me the taste. Don't worry, hindi ako magagalit sa judgment mo. Nakangiting wika ni Juan Miguel habang abala sa pagsusubo sa kanya. The taste is so good. Maalam ka magluto. Don't tell me you're a chef. Yup, I have knowledge when it comes to cooking. And no, I'm not a chef. Natutunan ko lang magluto dahil sa kasambahay namin noon. She always taught me how to cook. Masilan sa akin si mami noon at ayaw na ayaw niya akong ipaharap sa apoy dahil baka raw mapaso ako.
Kaya natuturuan lang ako ni Manang kapag wala siya. Ah, kaya pala. Tatango-tango niyang sabi, ano bang trabaho mo? I'm just curious and it's fine kahit hindi mo ako sagutin. For now, I don't have work. I just manage this island. Actually, I'm supposed to be the new CEO of my father's company, but I refuse him so that my eldest brother became the CEO of it. I'm already contented being an owner. I have nothing more to ask. Ika nga, do what you want. You just pick what you want. Right? Ikaw, anong trabaho mo? Tanong naman ito, saka sinubuan na naman siya. I have worked as a secretary ng uncle ko. But you know, being a secretary is not easy. That's why I told my dad I was pressured. Ang gusto ko ay umalis sa pagiging sekretary na sinang-ayunan niya pati na rin ng mom ko. Since then, I don't work. Nagkakapira ko dahil sa parents ko at sa pagbablog ko. You're a vlogger? Yup. Pero bakit hindi kita nakikita na nagbablog dito? Wait, hindi mo alam? Your employer just took my camera and she said, camera is not allowed in here. I had no choice. I gave my camera to her. Ayos lang naman sa akin eh. Sorry, it's a policy. Hindi pa man sa akin ito. May polisiya na talagang ganyan. Ayaw ng dad ko na kukuhanan ang Paradise Island. I see. Anyway, how's your community? Does it still hurt? Susubuan na sana siya ni Juan Miguel nang biglang ilayo niya ang mukha sa kutsara. Nagtataka nitong ibinalik ang kutsara sa bowl. Saka tumingin sa kanya na may kunot ang noo. How did you know that, Juan Miguel? Wala sa sarili niyang tanong. I mean, hindi ba't kapag nakuha ang pagkababae, masakit? Then, he grinned. But you're not a woman. But I have knowledge. Okay, hindi na naman. Pwede bang wag na natin pag-usapan yan? Medyo awkward lang kasi. Yup, it's not issue. Tumango lang si Claire ng mga sandaling yun. Nagpatuloy si Juan Miguel sa pagsubo sa kanya ng sopas. At nang maubos na yon, pinainom naman siya nito ng gamot. Bukas, magaling ka na ha. Dadalhin ko lang ito sa baba at babalik ako. Tanging-tango lang isinagot niya rito. Babalik? Ano pang gagawin niya rito? Kung aalagaan siya nito, sobra na yata yun. Wala na siyang nagawa dahil parang hindi magpapaawat ito. Nang makabalik ito, umupo ito sa paanan niya. Nandito lang ako, Claire. Hihintayin kitang makatulog. Bakit hindi ka pa umuwi? Gabi na. Hindi ako mapalagay, Claire. How? Why? Nothing. Just sleep and don't talk anymore. Hindi na niya nagawang tumugon sa sinabi nito. Naghintay lang siya ng ilang minuto bago humiga. Si Juan Miguel ay nakaupo pa rin sa paanan niya habang papikit-pikit. Inaantok na, ayaw pa rin umuwi. Hindi na yata siya makakatulog ngayon dahil dito. Pero maya-maya pa ay nakaramdam siya na maiihi siya. Nagpaalam siya kay Juan Miguel at bumaba para magbanyo. Bakit ba kailangang magtagal ni Juan Miguel rito? Ilang na siya. Kanina pa lang habang sinusubuan siya, naiilang na siya eh. Paano pa kaya ngayon? Nang matapos magbawas, bumalik na rin siya sa kwarto. Pero laking gulat niya nang makita si Juan Miguel na nakahiga sa kama niya at hindi pa ron natatapos ang lahat. Kung kanina ay bihis na bihis ito, ngayon ay hindi na. Pawang boxer na lang ang naiwan dito. Ang damit at pang ibaba nitong suot, nasa sahig na. What the frick? Don't worry, I won't do anything to make you mad, Claire. Trust me, I'm a good man. Juan Miguel said while his eyes closed. Napalunok na lang siya. Tatabi ba siya pero lalo pa siyang maiilang sa lahat ng pwedeng higaan. Bakit sa kama niya pa? At isa pa, hindi ba ito natatakot na baka mahawa niya? In the end, tumabi pa rin siya rito. Hindi ito tama. At para hindi magdikit ang mga katawan nila, naglagay siya ng unan sa gitna. Good night, Claire. Rinig niyang sabi ni Juan Miguel at laking gulat niya pa nang ipatong nito ang braso sa bewang niya. Nang akmang aalisin na niya yon, bigla namang binigatan ni Juan Miguel ang pagkakalagay ng braso sa bewang niya. Kumabog ang dibdib niya ng mga sandaling yun.
Pero wala na siyang nagawa. Hinayaan na lang niya ang binata kahit alam niyang mali ito. Maagang iminulat ni Juan Miguel ang mga mata, kaagad na bumungad sa kanya ang kagandahan ni Claire. Nakaharap ito sa kanya habang ang braso nito ay nakapatong sa tagiliran niya. Samantalang ang binti nito ay nakapatong naman sa hita niya. Mahimbing ang tulog nito na ikinatuwa niya. Marahan niyang inalis ang braso at hita nito sa katawan niya. Kapag kuha ay siniil ng halik ang mga labi ng dalaga. Bahagyang gumalaw ito na hindi niya ikinabahala. Basta't katabi niya si Claire, kampante siya. Masaya siya kapag katabi niya ang dalaga. Kaya hindi niya hayaang maagaw ito ng iba. Lalaban siya kung kinakailangan. Tumayo na siya sa pagkakahiga sa kama nito at isinuot ang mga damit na nasa sahig. Hindi niya tinanggal yun kagabi dahil may mangyayari sa kanila. He didn't even think that. Komportable lang talaga siya kapag ganun. Pero kapag nasa sarili niya siyang kwarto, baka pati boxer hinubad niya na yun. He stayed here because he wanted to take care of Claire. Mukhang maayos na naman ito dahil nang sapuin niya ang liig at noon nito, hindi na yun mainit. When he's fully dressed, nilapitan niyang dalaga. Sleep tight. Mirena, I'll be back. Ipagluluto lang kita. Then for the second time, he kissed her lips again. Mahina itong malinghing na ikinangiti niya ng malapad. Napailing na lang siya saka bumaba na para magluto ng umagahan ni Claire. At dahil gusto niyang lumakas ito, puro gulay ang ginawa niya at isa na ron ang salad. Hindi naman lahat gulay, may iba rin na karne pero konti lang. Vegetable will help Claire to become even stronger. After making her breakfast, nagtimpla siya ng gatas para rito. Ang lahat ng ginawa niya ay inilagay niya sa counter. Bumalik siya sa itaas at tiningnan ang dalaga. Tulog pa rin ito. May naisip siyang paraan. Kinuha niya ang cellphone nito sa mini cabinet at kinuha niya ang numero nito. Tinudo din niya ang volume nito. After that, naglakad na siya palabas ng cabin. Pagbukas niya ng pinto ay biglang bumungad sa kanya ang isang bugkos ng kulay pulang rosas. The hell, who's brought this shit in here? For sure, it's for Claire. Who's is her secret admirer? Si Bernard? Agad ang naisip niya na mga sandaling yun. Kinuha niya ang bulaklak at walang pag-alinlangang itinapon yun sa malapit na basurahan. Claire doesn't deserve that kind of flower. Kung siya ang tatanungin, kayang-kaya niyang bigyan ito ng pinakamahal na bulaklak sa buong mundo. Bernard is just cheap bastard. When Juan Miguel already arrived at his house, he took his phone from his pocket and dialed Claire's number. In just a few seconds, he ended the line. Kaya niya ginawa yun para magising si Claire. Kaya nga tinudo niya ang volume ng cellphone nito para magising ito agad. Umagang-umaga, best mood ka kaagad. What happened to you, Juan Miguel? At saan ka naglagi? Umalis ka kagabi tapos hindi ka bumalik. It's gross. Umamin ka nga sa akin, bro. Ikaw ba ang nagbigay ng bulaklak kay Claire? Diretsahan niyang tanong. Cross lap. What did you say? Ako? Nagbigay ng bulaklak kay Claire? No, I didn't give her flowers. And why would I do that? I'm not in love. It's Bernard for sure. Nasaan ang lalaking yun? He cleansed his pest. Umalis na siya. Bumalik na sa Manila. Akala niya yata matatakasan niya ako. Then he's wrong. Ginagalit talaga ako ng Bernard na yan. Bro, can you just stop saying that? Kaibigan natin si Bernard. Alam ko, I'm saying this because he has plans. He will packing still, my love. Once na hindi ko hayaang mangyari, Claire is mine. Okay? Okay. By the way, can you check the CCTV? Hindi ako mapalagay. Gusto kong makita kung sino nag-iwan ng bulaklak sa cabin ni Claire. Sure, pero kailangan may bayad na. Bayad? You're rich, right? Oo, pero gusto ko rin magpabayad. Fine, I'll send my payment in your bank account. Napangiti na lang si Cruz sa sinabi niya. Samantalang siya'y nagpatiuna sa kanyang kwarto dahil balak niyang maligo. Hinubad na niya ang lahat ng suot at naligo na. At nang matapos, nakaroba siyang lumabas sa kwarto niya. Ma'am, you are not allowed to enter here.
Can you stop following me ha? Gusto kong makausap ang may-ari ng islang to. Nasaan siya? Mula sa labas, narinig niya yun. Dahil sa pagtataka, lumabas siya mula sa hagdan. Nakita niya roon ang isang babaeng habang hinahabol ng isa sa mga empleyado niya. Hey, what's happening? Lumingon ang babae sa kanya at dali-daling lumapit sa kanya. So, you're Juan Miguel del Fierro? She then rolled her eyes. Sorry po, sir. Juan Miguel, sinubukan ko pong pigilan siya pero hindi naman po nagpaawat. It's fine, tugon niya rito. Yeah, I'm Juan Miguel del Fierro. What can I do for you? Nakangiti niyang tanong sa babae. Gusto ko lang magreklamo. Bakit may policy kayo na bawal ang camera rito ha? I came here for a vacation and enjoy myself. Tapos kukuhanan lang ng camera ko. I paid almost 2 million just to explore this beautiful paradise. I'm Asante Domingo, by the way. He doesn't want to know her name pero sinabi na nito. Miss Domingo, camera is not allowed in Paradise Island. You are not allowed to take pictures or videos of the surrounding of the island. So I'm sorry, wala akong magagawa. Damn, wala naman pala kayong kwenta. Nagsisisi tuloy ako. So ano na mangyayari? Mananatili ako rito nang matagal nang wala sa akin ang camera ko? Exactly, Miss Domingo. You can enjoy the island without using your camera. That's it. Stop calling me Miss Domingo. I am Asante. Just call me by my name. Nice meeting you, Juan Miguel. Inangat nito ang kamay saka ngumisi pa. Her mood changed. Walang nagawa si Juan Miguel kundi ang makipagkamay sa babae. It seems like she has a plan. Masasabi ni Juan Miguel na maganda ang babae. Maganda ang kurba ng katawan nito. Nakadamit pa lang ito pero tingin niya ay sexy na. Nice meeting you too, Asante. Can we talk later? Juan Miguel, then she bit her lower lip. Sure, tugon niya kahit hindi niya sigurado. Nagulat na lamang siya nang biglaan nitong niyakap siya. Wala siyang naging kibo. Makalipas ang ilang segundo, humiwalay na ito sa kanya. Nangingisi siya nitong tiningnan at tumalikod na. I'm really sorry, Juan Miguel. Hindi na po ito mangyayari ulit. You don't need to apologize. It's fine for me. Sige po, susundan ko na po si Miss Domingo. He just nodded. Nang makatalikod ito, pumasok na siya sa kwarto niya at nagbihis na. Pakiramdam ni Juan Miguel ay may hindi magandang mangyayari. Kakaiba si Asante, sa totoo lang. Unang tingin pa lang niya rito, may naramdaman na agad siya. You own this island? For real? Asante asked. Hindi niya alam kung anong sumapi sa kanya. Basta nang sinundo siya ni Asante sa bahay niya, sumama siya. Ngayon ay nasa pangpang na sila. Nakaupo habang nakatingin sa malawak na karagatan. Of course, binigyan niya ng distansya ang pagitan nila ni Asante. Ayaw niyang magkadikit ang katawan nila. Kahit kanina, nagsusumiksik ang babae sa kanya. Yeah, I got this island through inheritance. Pagmamayari ito ng dad ko dati. Ang nakakatanda ko sanang kapatid ang magmamanage nito. Pero tumanggi siya kaya napunta sa akin. Ah, so do you have a girlfriend, Juan Miguel? Asante asked then looked at him seductively. Wala. Why did you ask? Kung wala, I'm here, Juan Miguel. I could be your girlfriend. Don't you worry, I am single now. Asante, I'm sorry but I won't accept that. Wala akong panahon para makipagrelasyon sa iba. You're handsome, you're hot, and you're tall. You are an ideal man, Juan Miguel. Can you be mine? Bahagya itong lumapit sa kanya at nang akmang magdidikit ng katawan nila, lumayo siya agad. Oh, wag ako, Asante. Marami ritong lalaki. He said that because his heart, his whole being is loyal only on Claire. Hindi niya magagawang ipagpalit si Claire kahit kanino man, lalo na kay Asante. Malandi ito. Yun ang nakikita niya rito ngayon. I'm in love with you, Juan Miguel. Please, love me back. Bigla nitong sinapo ang pagkalalaki niya na nagpasinghap sa kanya. Dahil sa gulat, napatayo siya at tiningnan ito ng matalim. What are you doing, Asante? Wala ka bang magawa sa buhay, ha? She stood up.
I'm just trying to be nice at you, Juan Miguel. Please, love me ba? Hindi yun mangyayari, Asante. And what did you say? You're trying to be nice at me? Really? Para sa'yo, ayos lang na hawakan ang ari ng iba? That's so shame, Asante. Shame on you, galit niyang saad. Mali na pinaunlakan niya ito. Okay, fine, I swear. Juan Miguel, you will fall in love with me too. After saying those words, Asante left. Naiinis niyang sinipa ang buhangin. Damn that woman. May balak pa siyang landiin. Kala yata nito magpapalandi siya. Che, why would he left that woman flirt with him? Kung si Claire ang gagawa nun, baka hinayaan na niya ito, pero kapag si Asante, hindi siya papayag. Napapailing na lamang si Juan Miguel at dinako na ang cabin ni Claire. Kinatok niya ng ilang beses ang pinto at bumukas din yun kaagad. Nakita niya si Claire at gulat nang makita siya.